Ito i-review natin to. 2 araw ko na siya nasusuot. Low-key talaga siya. Merong iba tumitingin sa mga katrabaho ko, pero hindi nila nahahalata. Or wala talaga, sabagay, wala namang pakialam talaga mga tao eh. Makasarili talaga mga tao eh. So, ayan. Ayan siya yung malapitan. Ang kagandahan nito may sapphire glass eh. So, kahit 30 years na to, hindi siya magagasgas. Hindi siya prone sa gasgas. Matibay talaga yung glass na sapphire. Tapos, itong bezel na to, gawa to sa stainless steel. Nabanggit ko nga nung isang araw, di ba? Ito yung second hand niya, yung maliit. Yan, yung maliit. Tapos yung pinakamalaking hand na nakikita nyo, nasa sentro lang yan. Kasi yan yung pang measure ng speed eh. Dito mo siya i-click eh. Tapos gagana na yan. Ayoko na pakialaman. Tapos meron siyang low-key na date dyan sa baba. Ayan o yung number na yan. Ito. Number 1. Pero 31 pa lang naman yun. Nag-change na siya ng date. Tapos ito, yung may pula na yan na nakikita mo, ayan o, na 40. Yan yung battery, solar. So, nakita ko yung sa website kung gaano katagal tumatagal ang solar powered na relo. Nasa 10 to 15 to 20 years. Pero syempre, para ma-maintain ko yung sa loob nito, kailangan ko siya ipa-service within 8 years siguro yung max or 7 years. Para lilinisin lang yung loob, tapos lalangisan para hindi masira, di ba? Pero gumagana pa yung battery. Tapos after 20 years, papapalitan mo yung capacitor niya. Para siguro mura lang yun, mga 400 lang siguro or magkano lang. Which is Seiko naman to. Maraming service center dyan sa Pilipinas. Dati mayroon na rin ako Seiko na relo, yung Seiko 5. Pinapa-service center ko sa SM North. Meron silang service center doon. Nakagastos ako ng 1K, ganun, 800. Mura lang din naman yung service nila. Depende sa sira lang talaga. So, ayan yan. Tapos yung bracelet niya, ayun, maganda. Solid naman siya, hindi yung hollow. Tapos, ako na nag-adjust nito eh. Yan yung mga tinutusok lang sa gilid para ikaw na mag-a-adjust. Tapos, ayan yung bracelet, yung clasp niya. Ayan, Seiko nakalagay. Pipindutin mo yan sa gilid eh, para maglalak ng ganito. Yan. Tapos sa likod, Movement Japan. Hindi to necessarily gawa sa Japan eh. Pero merong Japan made na ito. Yun yung niya, solid talaga, no? Tapos yung nabanggit ko nga nung isang araw. Ito yung lag-to-lag niya, ito yung haba. Hindi mo babasihan yung bilog pagka bibili ka ng relo. Ang babasihan mo itong lag-to-lag. May measure mo yung sa wrist mo, ito. Yan o, yung lapad ng wrist mo. May measure mo yan. Ito kasi 45.5. So, maliit lang siya. Small to medium yung size nito, which is maganda. So, pagka nilagay ko dito, ito tingnan nyo. Ayan siya, sakto lang siya. Tsaka pag tiningnan mo sa gilid, kailangan walang overhang. Malalaman mo malaki yung relo pagka yung lag-to-lag niya mas malaki dun sa lapad ng wrist mo. Hindi maganda tingnan. Ito, medyo maliit pa siya. May 5mm difference siya. Kasi 45, 50. 50 kasi yung lapad ng wrist ko. Ito 45.5. So may 5mm pa. So yung mga lag-to-lag na 46, 47 pwede. Pero 48 hindi ko na iiwasan ko na yun kasi manipis lang yung wrist ko eh. So ganyan siya.
Sakto lang talaga siya. Kagaya nga nabanggit ko nung isang araw. Yung mga ganitong sizes na 45.5 na lag to lag. Pang ano siya, pang hanggang 7. 7 siya na wrist size. 7 inches. Tapos, itong width naman to, ito tong bracelet na to. Yan o, yung lapad na yan. 20 and 20. 20 millimeter yung lug width niya. Ito yung lug width eh. Yan o, ito. 20 yan. So, standard siya. Pwede ka bumili ng, ang kagandahan nitong relo na to, pwede ka bumili ng rubber strap sa AliExpress, Lazada. So, pwede mo siyang palitan. Tapos, maganda na rin siya. So, ayun o. Ayan o. Meron kang pipihitin dyan para mapalitan mo yung bracelet niya. Nakakita na rin ako ng ganito eh. Pinalitan nila ng, anong tawag dito, kulay itim na rubber. Maangas din kasi nga, ayan o, yung kulay niya blue. Hindi mo siya gano'n nakikita, pero blue yan. Yung dial na yan, yung may Seiko. Tapos, meron yung mga umiilaw pagkagabi. Yung hour hand, tsaka yung minute hand. Tapos, yung ito, tong 9 o'clock, 3 o'clock, 12, tsaka 6. Yan lang yung mga umiilaw sa gabi. Pati, yan lang yung umiilaw. Napaka low-key niya. Tapos, hindi siya takaw atensyon. At friendly yung size niya. Pwede siya pang small tsaka medium na wrist.